bang tumayo lahat ng graduates namin? Tayo ba lahat? Tayo ba lahat? O yan, dami, no? Okay na. Meron pa rin kayong mga home love sa lumban. Tama ba? O yung anak yung nakakatak ni Sister Sherry. Hindi mo po sa iba, gusto ko Luke chapter 9. Brother Lucas, kapilo siya. Hinihinto ba yung mga nag-graduate? Kasi sold pa rin nila yung Luke chapter 9. Kung kayo nariyan, ating pong basahin verse number 59 hanggang verse number 62. Luke chapter 9, verse number 59 hanggang 62. Nakakita po ninyo? At salamat din sa mga gagandang awitin. Ating mga pakinggan ng mga awitin makarami. Nakakita po ninyo ay magkaroon tayo muli ng palitang magpasa. 59, and he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which is at the home at my house. Now, tandaan natin, Margaret, na tayo, bilang mga mananampalataya, ay tinawag talaga ng Lord to follow Him. Talagang tayo tinawag to follow the Lord, to follow Christ. No? At remember sa Matthew 4:19, sabi Kristo, follow me. Amen? Magsisunod kayo sa akin, and I will make you fishers of men. In John 10:27, sabi Kristo, my sheep hear my voice, and they follow me. Dinirinig ng aking mga tupa, ng aking tinig, at sila'y nagsisisunod sa akin. Amen? Amen? Kaya tayo ay tinawag to follow the Lord. At tatandaan natin, to follow Christ is a lifetime. Ano yung sabihin? It is a lifetime journey. Habang nabubuhay, tayo ay inaasahang sumusunod sa Kanya. Nakali po ako? So dahil dito, we must stay focused. We must stay focused sa ating pagsunod po sa ating Panginoon, na nakapokus tayo, na tayo nagbabantay at nag-iingat na walang sino mang makakahadlang sa atin. Amen? O makakapagligaw para mawala yung ating focus sa ating pagsunod sa Kanya. Sapagkat talagang maraming balakid, hadlang, para hindi mo matapos. Amen? Amen? O para ikaw po'y huminto sa ating pagsunod sa Kanya. Now, sa ating pagsunod sa Lord, sa Kanyang panahon sa atin, Panginoon bagay na hindi ko ating kong tandaan ay, yes, may katumbas naman. May katumbas o may cost ang pagsunod sa ating Panginoon. At ito po ay hindi magkakapareho yung nagiging katumbas o kapalit ng ating pagsunod po sa Kanya. Na maaaring ang iba, maaaring ang katumbas ay family o yung relasyon mo sa sino mang mahal mo sa buhay. Nakikinig ka sa akin? Amen? O maaaring ang katumbas ay usigin ka, o kaya ay may lumayo sa iyo sapagkat sumusunod ka sa Panginoon. Nakikinig ka sa akin? Maaaring ang katumbas nito ay talikuran mo, iwan mo anumang profesyon mo sa kasalukuyan para masunod mo yung ating Panginoon. May katumbas. But of course, sabi ko na,
hindi ito magkakapareho. Iba-iba. Amen, kisan? Pero ang mahalaga ay what? Yung ating pagsunod sa kanyang panawagan na follow me. Right now, notice in verse number 59, babalikan po natin. Sabi ng Lord, sa tao ito, okay, follow me. Nakatinig ko? Sumunod ka sa akin. Pero anong sagot ng lalaki? Handa, sabi niya, susunod ako, pero pahintulutan mo muna akong mailibing ko ang aking ama. Nakatinig po yan? Nakatinig ba? Ano sabi ng Lord? At sinabi niya sa iba. Ito ba? So hindi magkakapala, di ba? Sumunod ka sa akin, anong sagot ng kanyang tinawag? Panginoon, pahintulutan mo muna ako makauwi at mailibig ko ang aking ama. Now, ito, hindi nangangahulugan na yung kanyang ama ay patay at nakabulol sa kasalukuyan. Nakikinig ba ka sa akin? Nakikinig kayo? Hindi ibig sabihin ay patay yung kanyang ama at nakalibing sa kasalukuyan. Ang ibig sabihin, Lord, susunod ako, pero hayaan mo munang matapos ko yung obligasyon ko sa aking mga magulang. At pag sila namatay na, saka ako susunod sa iyo. Nakalimutan ba ibig sabihin? Ipalamig. Now, ngayon, anong sagot ng Lord sa kanya? Verse 16, tayo ng lahat. Yes, said unto him, let the dead, okay, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Dapat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Nagpapakita po ito na ang mahalaga ay unahin natin ang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Stay focused. Okay? Stay focused. And don't look back. Tayo po'y kumain lahat at tayo po'y manalangin sa mundali. Lagay ng Diyos. Ngayong umaga, ako'y lumalapit at hinihiling ko, Lord, I pray na iyo pong buksan ng isipan at puso ng bawat isa. Aking dalangin na kayo, Diyos, na bawat isa po'y mapakinggan ka. Masabi niya, nangusap ka sa Kanya. Masabi niya, napakinggan niya ang iyong mga salita. Ito na ka lumalapit. O pamuli mo po akong gamitin, Lord, upang ito po'y makapaghatid ng iyong banal, makapangyarihan at buhay na salita at patanggap ng bawat isang narito po ngayong umaga. Inihiling ko yung kapangyarihan sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, ito yung aking mensahe ngayong umaga. Stay focused. At gusto na natin, stay focused and don't look back. Don't look back. Sa talatang 61, diba? And another also said, now, nagkapakita po ito na, yes, maraming tinawag ang Panginoon. Maraming nakadinig ng kanyang salitang, follow me. Magsisunod kayo sa akin. Marami siyang tinawag. At ang ilan dito ay inirecord na susunod, pero meron muna siyang gustong magawa. Meron muna siyang gustong tapusin. Yung isa, ang kanyang gustong mangyari ay matapos ko muna lahat ng obligasyon ko sa aking mga magulang at pag sila'y nangamatay na, nalibig na, tsaka ako susunod. Ang isa naman, ano sabi? Susunod ako, pero hayaan mo munang makauwi ako at makapagpaalam ako sa amin. Nakatinig ba yun? Talagang amin ng pag-isa? Nakatinig ba yun? Ngayon, anong sagot ng Lord sa kanya? Now, yung 61, walang masama. No? May reasonable yung kanyang katwiran na magpapaalam muna siya. Pero, ang nakita dito ng Lord ay meron siyang tinatawag na reluctance. Nagdadalawang isip siya. Magpapaalam muna siya. Pero, kanina siya magpapaalam? Pakalakas nga?
sa kanyang mga magulang. Pero sino yung tumawag sa kanya? Pakilala, sino yung tumawag sa kanya? Ang Panginoon. Okay? Now, sino yung kanyang pagpapaalaman? Na paano kung hindi siya payagan ng magulang? Sino makakapangyari? Nanonood ba ako? Sino makakapangyari? Paano kung hindi ka payagan ng mga tiyuhin mo? Sino tumawag? Ang Panginoon? Ang Panginoon? Jesucristo. Sino pagpapaalaman? Tao. Ang tumawag? Diyos. Ang pagpapaalaman? Yes, magulang mo, kamag-anak mo, pero tao. Na sino dapat na makapangyari? Now, ano sagot ng Lord sa kanya? God 62. And he said unto him, no man, having put his hand to the plow, and looking back, is what? Fit for the kingdom of heaven. Sino man, tao, ang paghawak sa araro at lumingon at lumilingon pa sa likod, is not fit. The word fit, bilugan nyo, the word fit means not suitable. Pangalawa, not usable. Ano siya ng fit? Not fit. Ibig sabihin mo? Not suitable. Pangalawa, not. Alright. Una, hindi ka nababagay. Pangalawa, hindi ka magiging kagamit-gamit. Kapag tumitingin ka lagi sa likodan mo, samantalang may Diyos na tumawag sa iyo. Tama? Na doon dapat ay nakapokus ka. Kaya stay focused and don't look back. Sapagkat may Diyos na tumawag sa iyo. Alright? Now, okay, bago ito na, kasi nilagyan ko ngayon. Now, if looking back, no, kung yung dahilan mo, kung bakit tumitingin ka sa likod, samantalang tinawag ka ng Diyos, at tumitingin ka sa likod, at ang layunin mo'y ma-evaluate yung progress. Alright? Ay wala sanang masama. Acceptable. Kung ang ibig mo makita ay kung nagpa-progress ka. Pero ang problema rito, may mga tao na tumitingin pa sa likod. Tinitingnan niyo yung kanyang mga iniwan at naiwan, no? Alright? At kung bakit siya tumitingin, isa pang ibig niyang bumalik. Ibig niyang balikan yung mga iniwan niya, yun na yung hindi dapat. Doon nangyayari na pag tumitingin ka sa likod at parang gusto mo pang balikan yung iniwan mo, doon nangyayari na sinabi ko na hindi ka suitable. Hindi ka magiging usable sa kingdom of God kung lagi kang nakatingin sa likod mo, may mga pinanghihinayan ka pa. Nakadala niyo po ako? May mga gusto ko pang balikan. Alright? Ang ibig ng Lord is what? Ang aking title, stay focused and then what? Don't look back. Mag-focus ka sa Diyos na tumawag sa iyo. Paliwanag ba? Mag-focus ka. Okay? Sa lugar na doon ka iligay ng Diyos. Mag-focus ka sa gawain ibinigay ng Diyos sa iyo. And don't look back. Don't look back. Okay? Huwag ka lang titingin sa likod. Huwag mo lang itingnan pa yung mga iniwan mo. Ha? Naalala niyo yung isang babae na sinabihan ng napakinggan niya na nagsabi ang Diyos sa kanyang asawa, alright, huwag ka lang tumingin sa likod. Si Lot, nung gunagin ng Diyos sa Sodom and Gomorrah, tama? Pinadapa sila ng Lord, sabi ng Diyos sa kay Lot at sa pamilya, run! Magtungo kayo sa bundok para hindi mo kayong abutan ng hatol, ng paghatol. And don't look back! Naalala niyo ba yun? Don't look back! Pero yung kanyang asawa, tumingin pa sa likod. Ano nangyari sa asawa ni Lot? Sapagkat tumingin sa likod, siya naging haliging asin. At marami nagsasabi,
amo ni Lot, hanggang ngayon nakatayo pa ron. Isa lang haligi, asin. Bakit? Because of what? Tumingin ka sa ito. Christian, stay focused. Lagi natin masdan ang Diyos na tumawag sa atin. Na nagpatawad ng ating kasalanan. Amen? And don't look back. Alright? May mga bagay na hindi ka dapat pang titignan sa likuran mo. No? Sapagat magiging sagabal sa iyo. Pangalawa, no? Una, it hinders progress. Pangalawa, it makes you depressed. Nakikinig kayo? It makes you depressed. Pangatlo, it brings you defeat. Una, it hinders your progress sa Panginoon. Pangalawa, magdudulot ng kalungkutan sa iyo. Pangatlo, maghahatid ng kabiguan sa buhay. Now, limang bagay ito, no? Na hindi na natin dapat pang tignan at limunin. Ngayon tayo ay na kay Kristo na. Tumanggap ka na sa Kanya. Unang-una, no? Unang-una, don't look back at sins that have been forgiven. Tayo, no? Natagpuan ng Panginoon mula sa kasalanan patungo sa kaparusahan. Now, salamat sa Diyos, no? Natagpuan niya tayo, naligtas tayo, pinatawad tayo. Na sapagkat tayo nakakilala ng Kristo, ito yung isang bagay na mahalagang lagi natin tatandaan. Pakipasa nga. Huwag mo nang limunin yung mga kasalanan na pinatawad ng Diyos sa iyo. Alright? Don't look back at sin that have been forgiven. Alright? Huwag mo nang kalawin pa. Huwag ka nang magbalik tanaw pa sa mga kasalanan na patawad na ng Diyos sa iyo. In 1 John chapter 1, 7 to 9, tingnan niyo po. In verse number 7, sa Bible, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Ngunit kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, naggaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng mga kasalanan. Ng talatang 8. If we say that we have no sin, kung sinasabi naman natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Verse number 9. Kung ating ipinahayag ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin at sa ating mga kasalanan at ay lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Maliwanag ba? Maliwanag? Amen. Kaya lahat ng ikinonfess mo, lahat ng pinagsisihan mo, pinatawad ng Diyos. Ayon sa Kanyang pangako. Maliwanag ba? May garantiya ng kapatawaran. May garantiya ng lubos na kapatawaran. So dahil dito, don't look back. Huwag mo lang limunin, huwag mo lang tinatanungan lahat ng salang napatawad na ng Diyos sa iyo. Alright? Liwanag ba? Liwanag ba? Hindi sa mga no. Yung mga old-time friends mo, mga dati mong nakabarkada, nung sumuralo ka pa, nung naglalasing ka pa, ang tungkulin mo ay akayin mo sila kay Kristo. Ang iyong obligasyon, responsibility, dalhin mo sila sa Lord. Iwin mo sila. Hindi ikaw ang sasama sa kanila. Hindi sila ang magdadala sa iyo. Ikaw ang magdadala sa kanila. Nakikinig ka sa akin? Okay. Huwag kang padaya o padala sa salitang pakikisama.
nawala na. Ha? Sapagkat ang nangyari, sa kanilang inakalang pakikisama ay what? Nagsimula silang talawin muli, magbalikan muli yung mga kasalanan na patawad na ng Diyos. Dahil dito, napahamak pa sila. Ha? So, don't look back at sins that have been forgiven. Alright? Lahat ng napatawad ng Diyos sa atin, okay, huwag mo nang balikan. Minsan, nakakadinig ako ng mga nagte-testimony na parang pinaghahambog pa yung mga dati niyang ginagawa. Nakakahiya nga yun eh. Huwag mo nang ipaghangko. Huwag mo nang ipagbita. Kung nakakailang case ka. Amen? Nang Yakult. Huwag mo nang ipaghangko. Alright? Ang isa meron pa dyan na lahat lang nga natikman ko na. Ha? Umiinom ka ng gasolina? Ba't naman may ganun? Ba't pinagayabang pa? Hindi naman kailangan. Ganito pa. Okay, at sins that have been forgiven. Alright? Now, in Psalms 103, verse 3 and 13. Tingnan niyo po, basa natin ito. Psalms 103, 3 and 13. In verse number 3, nandiyan kayo? Tayo nga po lahat. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemed thy life from destruction, who crowned thee with loving kindness and what? Tender mercies. Kita mo? Sa kabilang lahat mong sala, pinatawad ka, pinagaling mo yung kaluluwa mo. Ha? Maliwanag ba? Tinubos ka sa dapat ay ikapapahanap mo. And notice verse number 13. Pakitakas. Ha? Okay, verse number 12 to 13. Ready? As far as the east is from the west, so far as he removed. Ako naman, kita mo? Okay, tinanggal ng lahat ng Diyos yung ating sala. He removed our transgression from us, like as a father pities you, so the Lord, yes, pitied them that fear Him. Kita niyo po yan? Kaya nga, don't look back at sins that have been forgiven. Huwag mo nang balikan, huwag mo nang tanawin. Maliwanag ba? Huwag mo nang panginayangan. Okay? Huwag kang padala sa mga nakasama mo. Ba? Uulitin ko. Ang tanging mong obligasyon, ang tanging mong responsibility sa mga dating kabarkada mo, dating kaibigan mo, ay dalhin mo sila kay Kristo. Hindi ikaw ang dadalhin nila. Kala nga, ito nag-usap tayo dito. Naalala ko yung maraming mga young people natin dito. Nakakasama ko sa soul winning, hanggang sa lugar ng pagsangat, nawala na silang lahat. Nawala na silang lahat. Ang anong dahilan, yung mga dati nilang barkada, mga dati nilang barkada, okay, pinakisamahan at pinakikisamahan pa nila hanggang nawala silang lahat. Don't look back at sins that have been forgiven. Kung ano man klaseng tao ka noon, wala na yun. Amen? Bago ka nang nilalang. So, don't look back at sins that have been forgiven. Sapagat kung lagi mo pang tatanawin, matatalo ka. Maliwanag ba? Matatalo ka, maaaring malulungkot ka, maaaring manghihinayang ka pa. Tulad ng asawa ni Lot, nang hinayang sa mga bagay niya na meron siya sa bahay. Samantalang pinagsabihin siya, don't look back. Yes, hindi siya nakarating. Sa panawagan ng Diyos, naiwan siya at naghalik sa lupa. Alright? Now, in Hebrews chapter 11, 15 to 16, hindi ko makita niyo po na itong mga lingkod ng Diyos ay naging matagumpay. Nakakanta nilang lahat ng pangako ng Diyos. Sapagkat hindi nila nilingon yung kanilang pinanggalingan. Hebrews 11, 15 to 16.
Hebrews 11, 15 to 16. Alright, nakatay po? 15, 16? Alright, ready? And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have opportunity to return. Nakatay po yun? Itong mga lingkod ng Diyos ito, na kanyang tinawag, follow me, follow me. Iwan niyo yan inyong sinilangang bansa. Bayan, follow me. Iwan mo yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo na yan. Follow me. Sabi ng verse 16, kung if they have been mindful, kung lagi lamang sa amin nilang iniisip, nakikinig sa akin? Kung lagi lamang nilang iniisip at inaalala pa yung kanilang iniwan at kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang bumalik. Maliwanag ba? Maliwanag ba? But again, they don't do that. They stay focused sa Diyos na tumawag sa kanila. Verse 16, ready? But now, they desire what? A better country. That is what? Heavenly. Wherefore, God is not what? God is not ashamed to be called their God. For He had what? He had prepared for them what? A city. Ito mo, kahit hindi sila ikinahiya ng Diyos. Maliwanag ba? So stay focused and don't look back. Alright? Pero higit na mas mainam na inihanda ang Diyos para sa iyo. So don't look back at sins that have been forgiven. Secondly, don't look back at defeats that get you down. Gipalaw, ha? Huwag mo nang ligunin yung mga kabiguan mo. Nakikinig ba ka sa akin? Yung mga kabiguan mo or yung mga rejection mo. Amen, siya? Amen? Don't look back. Bakit? Anong dahilan? Sa pagkakabi balakid sa iyong paglago, sa progreso na ibig ng Diyos na maranasan mo. Pangalawa, kapag lagi mong lilingin yung mga kabiguan mo, pagkatalo mo, rejection mo, anong pangalan dudulot? It makes you what? Depressed, malulungkot ka lang. Anong pangatlo? It brings you what? Pangatlo? Defeat. Matatalo ka talaga. Mabibigo ka. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Na huwag natin kakalimutan. Ano po, mga kapatid? Huwag natin kakalimutan, tayong lahat, lahat halos ng tao, Kristiyano, ay may mga kabigo ang lahat na pinagdaanan. Hindi pwedeng nanalo ka ng lahat. Kasi kung ipapahin, tulad ng Diyos, na lagi kang palalo, yayabang ka. Magkakaroon ka ng pride. Nakikinig ka sa akin? Ano siya? Yayabang tayo. Okay? At mawawala yung tiwala natin sa ating Diyos kung di pa kusang aakalain mo lahat ng palalo kasi magaling ka. Ang tanging palisuwa, yung kabiguan man, yung rejection man, ang ibig sabihin, may matutuhan ka doon. Are you listening? May matutuhan ka doon. Para mapagbuti mo pang lahat. Sa ganung paraan, matutuhan mo, na tama, totoo, yung Romans 8:28 na itong na kabiguan man yan, but all things work, what? Together for good. Sapagkat tinawag ka ng Diyos, at ang Diyos ay mayroong magandang layunin sa buhay mo. So don't go back at defeat that gets you down. Bagkus panghawakan mo, na ibinabago ng Diyos lahat ng nadarapa na kanyang mga anak. Psalms 37, verse 23 to 24. Tingnan mo. Psalms 37, 23 to 24.
7. Andiyan po kayo? Now 23. Ready? Pakalabasa. Ready? Basa. The steps, pakalabasa. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down. Bakit? For the Lord upholdeth him with his hand. Sa Tagalog? Tagalog, 23? Ay, ang lakad ng tao ay itinatatag ng Panginoon. But, sa King James, okay, good man, the Christian, na ang lakad ng tao ay itinatatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Kristiyano ang pinag-uusapan ng good man. 24. Kailangan, bagamat siya ay mabuhay, hindi siya lubos na mapapahiga. Bakit? Pagkalakas, bakit? Sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang mga kamay. Nakita mo? Kaya don't look back at defeats. Ha? May Diyos na umaalalay sa iyo, na nangako, hindi ka lubusang mabubuhay. Pangatlo, Ecclesiastes chapter 7 and number 10. Kaya, nasa Diyos, stay focused and don't look back. Maraming Kristiyano na, no, ang dumaan sa ating buhay. Nakasama natin, nangawala ng lahat. Bakit? Sapagkat hindi nila nagtuhan mag-focus sa Diyos na tumawag. No? Bagkus, parati silang dumilingon sa mga kasalanan kanila kung napagdaanan na napatawad na ng Diyos. Pangatlo, don't look back at the past, no? And see it better than it was. O di mo, Ecclesiastes chapter 7 and number 10. No, lagi natin itong pinag-uusapan, pero gusto kong balik-balikin natin muli, ha? Maraming Kristiyano, naging bukang bibig na mabuti pa nung araw. Ha? Ecclesiastes chapter 7 and number 10. Andiyan na po kayo? Tayo na po lahat. Ready? Say not thou, what is the cause that the former days were better than this? Yun, sa tayo, the former were what? The former what? The former what? Better than this. For thou dost not inquire wisely concerning this. Ano yung sabihin ng talata? Ha? Huwag mo sabihin na mas mabuti pa nung araw. Alright? Ha? Mas mabuti pa nung araw. Now, ang ibig sabihin, parang gusto mo pang balikan yung nakaraan. Sa Tagalog, huwag mong sabihin, ano ang kadahilanan ng mga unang araw ay mas maigi kaysa sa ngayon. Now, alam niyo po, itong ganitong katwiran, ito po yung nangyari sa mga Israelita na hindi nakapasok sa lupang pangako. Naalala niyo ba yun? Lagi sinasabi, mas mabuti pa sa Egypt. Nakita niyo ba ako? Mas mabuti pa sa Egypt nung naroon kami. Bakit ba kasi itong si Moses, inilabas pa tayo? Naalaala ko na tayo ay kumakain din na doon ng watermelon. Naalaala ko, kumakain tayo doon ng mga corn na marami. Naalala ko, doon ay kumakain tayo ng mga isda, salmon, taligi, at dilis. Ano ba siya sabihin na? Ano ba yun? Pati yung bawang, naminis nila. Remember na? Remember the garlics? Parang, hindi na matumis yung garlics. Totoo, di ba? Ano naging resulta? Hindi sila nakapasok sa lupang pinangako. Bakit? Sapagkat lagi silang nakalingon sa likod, na lagi nilang katuwiran, mas mabuti pa nung araw, mas mabuti pa
nung panahong nakaraan. Isa again, stay focused. Don't look back. Amen? Amen? Talagang minsan, naging communicate mabuti pa ng araw. Pero, natutuhan ko, mga kapatid, na siyempre, kapag yung tawag yung nostalgia eh, nalulungkot ka pag naalala ng mga nakalipas na panahon. Na ang totoo, ang naalala mo lang doon, yung mga mabuting bagay, pero marami din hindi maganda. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ba kayo? Marami din hindi maganda ng araw. Nung ikaw yung maliit pang bata. Diba? Nung maliit ka pa, nagbaka television, wala naman, nakikipalaw ka sa kababae mo, pinagsasara ka ng bintana, di ba? Umuwi ka, iyak-iyak ka. Nakikinig kayo? Amen? Nung araw, niwala nga kayong electric pan eh. Pamaypay lang. Tama? Tama? Pamaypay lang. Amen? Karton pa ng sigarilyo. Ano ba ba? May aircon ba kayo ng araw? Noong 1962? Ano ba ba? Wala kayong aircon. May wala kang kotse. May wala kang motor. May wala kang bike. Nagtatawiran lang kayo lagi. Amen, Misha? Amen? Amen? Karamihan ng bahay dito ngayon, ang CR, meron ka CR sa taas, meron ka CR sa baba. Meron ka CR sa may gate. Bawat likod mo, may CR. Samantalang araw, asan ang CR mo? Nasa duluhan. Sa kawayanan. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Naghuhukay ka lang. Totoo. Ang tabing sako. Sako ng masukal. Ngayon, nagkamali ba ang Diyos na iniligay tayo sa henerasyon ito? Hindi nagkamali ang Diyos. Meron siyang dayunin sa bawat isa po sa atin. Amen? Sa bawat tayo tayo ang responsable sa henerasyon ito na kanyang daratnan. Siguro, kung sakaling magtagal pa Panginoon, baka yung mga batang naroon ang sasabihin din, mabuti pa ng araw, noong 2026. Ano yung simulan? Sa doktor ba? No? Huwag kami sabihin na mas maigi pa noong araw. Doktor ba? Bagkus, magpasalamat tayo sa Diyos na nakaabot tayo nitong 2026. Amen? Amen? At meron siyang layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Stay focused. Huwag naman tinawag tayo ng Diyos para sa generasyon dito. And don't look back. Mahalaga magawa natin ang pinapagawa ng Panginoon. Pangapa, 1 Peter chapter 2, 1 and 2. First Peter chapter 2, 1 and 2. Alright, tinig po yung ating talata sa screen. Ano ang sinasabi? Sa King James, wherefore, laying aside all malice and guile, and hypocrisies, and envies, okay, tanggalin, alisin. Maging yung mga envy, maging yung evil speaking. Para sabi ng verse number 2, as tulad ng sanggol na bagong panganak, nasa inyo yung gatas na salita, upang sa pamamagitan nito
ay magsilago kayo. Alright? Now, in verse number 1, ano sabi ng Bible sa verse number 1? Pangalawa, kaya ihiwalay ninyo lahat ng alin? Kasamaan. Ano bang dapat ihiwalayan? Pandaraya. Ano pa? Hypocrisy. Ano pa? Inggit, palagi, at what? At lahat ng pagkakaali. Alright? Ang bililiwat, ihiwalay, alisin, ilayo ninyo. Now, ano ibig sabihin? Don't forget, tinawag sa Diyos ang tumawag sa atin na stay focused, and then number 2, don't look back saan? At all conflicts. Alright? That makes you bitter. Amen. Okay. Pakalakas nga, don't look back, wag mo nang limunan nga rin. Yung mga dating alitan, dating tampuhan, dating galit, wag mo nang limunin, wag mo nang balikan. Nagdudulot lang yan ng what? Bitterness sa buhay mo. Maliwanag ba? Yung dating alitan nyo, na natapos na, tapos niyo, nakapagpatawag ka, wag mo nang inuulit-ulit, wag mo nang sinusumbat-sumbat, matagal na yun. Maliwanag ba? Hindi matatapos ang tampuhan galing kapag laging may sumbatan. Don't look back at all conflicts. Diba? Sa tuwid-tuwid na, no? Na inuungkat niyo pa yung mga matagal nang nangyaring hindi maganda, no? Na nasaktan ka, nasaktan siya, no? Alam niyo nangyayari, yung sugat nabubuklat pa, hindi gumagaling. Tayo pitiluan na magpatawad at lumimot. Tulad ng pagpapatawad at paglimot ng Diyos sa lahat ng ating kasamaan. Ephesians chapter 4 and verse number 32. Ephesians 4 and number 32. May tao kasi kahit Kristiyano, no? Na nagkapatawad pero hindi marunong lumimot. No? Sa tuwi-tuwi ng magagalit, inuungkat yung matagal ng nangyari na napatawad na. No? Nagkasundo na sila, pero inuungkat pa. Yung mga nangyari noong 1984, 1987, nakikinig ka sa akin? Okay, amen? Wag na. Don't look back at what? Lakas. All conflicts that makes you bitter. Amen? Talagang mangyayari nito, lagi kang may bitterness. Kapag hindi mo malimot-limot at lagi mo pang nililimon yung mga matagal nang naging tampuhan. Don't look back. Amen? Stay focused sa ating Panginoon. And don't look back. Ephesians chapter 4 and number 32. 4:32. Simulan niyo po sa 30, number 30. Ready? And grieve not the Holy Spirit, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Okay? Paansin niyo yan? Yung mga pagbabanta? Huwag kang nagbabanta. Amen? Verse 10, napakalakas. And be what? Be ye kind one to another. Ano pa? Tender-hearted. Ano pa? Forgiving one another. Katulad ng Diyos, even as God for Christ's sake had what? Kita mo? Pinatawad tayo ng Diyos alang-alang kay Kristo na dahil magpatawaran din naman tayo. Don't look back sa mga old context na yan.
Na nagiging sali para maging bitter ka. Now, huwag natin kalimutan, maging ang ating Diyos. Lahat ng naging kasalanan mo na pinatapos hindi na rin isusumbat sa iyo. Nakikinig ka sa akin? Kaya stay focused and don't look back. Amen? Sabat kapag lagi ka lumilingon doon sa likod mo, sa mga dati mong kasalanan, dati mong nakagalit, dati mong tampuhan, alin sila mo din? Ha? Dati mong mga kabiguan sa buhay, tanda mo rin, hindi ka magiging usable sa kingdom of God. Amen? Hindi ka suitable sa gawain ng Lord. Alright? And lastly, Philippians 3:13 to 14. Philippians 3:13 to 14. Verse number 13, tayo lahat. Sabi niya po sa Pablo, Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Sa Tagalog, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot na. Dato po isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang alin? Mga bagay na nasa lakas, nasa likuran. Kita mo? Si Pablo, as what? Hindi niya ugali yung pagtumingin pa sa likod. Maliwanag ba? Yan. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Kita mo? Don't look back. And then what? Tinutungo ko ang mga bagay na nasa? Sino yung nasa harap ko niya? Si Kristo. Tama? Stay focused. Natutuhan niya, nagtulog. Ano ba yun? Para hindi ka bitter, hindi mo dikit yung loob mo. Para parang walang sagabal sa iyo. Alright? Hindi mo na pinahihinayan yung mga dating bagay na nasa harap, nasa likod mo na masama naman ang pinahidinulog sa iyo. Amen? Don't look back. Stay focused. And panguli, don't look back. Maging sa mga old victories. Don't look back. Maging sa mga old victories. Baka kasi ito'y maging dahilan para tumigil ka na. Okay na, naabot ka na. Si Pablo, hindi siya ganun. Alright? Okay. Alam niyo po din, ang ibig ko rin sabihin, huwag sanang mangyari sa atin o sa iyo yung nagiging katwiran ng napakarami na hindi na usable bagamat nila Christian. Yung bang katwiran na ako'y dati rin naglilingkod sa Panginoon. Ako'y dati rin soul winner, nagsusulwining na katulad mo. Pakinggan mo ba sa akin? Ako'y dati rin member ng choir na gaya ng ilan sa iyo. Ako'y dati rin nag-i-enjoy sa gawain ng Lord. Iba lang eh. Pero bakit tuminto? Ano na yun? Sapagkat nag-akala siya na naabot man niya ang lahat. Narinig ba ako? Amen isa? Para bang nasiyahan na siya sa mga nagawa niya nung mga nakaraang panahon. What? Akala ka, don't look back saan? Don't look back saan? Nakas, ito mo. Old meaning. Tapos na yun. Nagawa mo yun. Ang mahalaga, yung ginagawa mo ngayon at yung gagawin mo sa mga susunod pang araw. Naliwanag ba? Anong nangyari kaya sa mga dating lingkod na yan ng Panginoon?
Again, Christian. Kasi, totoo, hindi maganda ang idudol kapag kayo lagi na pinag-usapan yung mga old victories natin. Salamat sa Lord sa mga gawin natin kaluluwa ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Kaya lang, yung lahat yun, history na lang yun eh. Tama? Tama? Ang mahalaga is what? Ang mahalaga is what? Yung ano ang ating gagawin ngayon tsaka bukas. Diba? Oh. Ano bang ating magagawa? Huwag tayong masiyahan sa mga natapos natin para sa Lord. Huwag tayong masiyahan. Bagkus magkaroon tayo ng determinasyon na may magawa pa tayong higit pa sa mga nagawa natin ng mga nakaraang panahon. Alright? Ano sabi ng ating talata na? Ano tapusin natin? Verse 14. Tayo na. Ano ba kayo lahat? Verse 14. Sa verse 14, nakikita mo din yung step, yung bang focus. To stay focused. Verse 14. Pakalaman, I press what? I press toward the mark. For what? The price of the high calling of God in Christ Jesus. Kita mo? Pursigido pa siya na magawa pa niya yung maraming bagay para sa Panginoon. Kaya may siya? Kaya huwag tayong masiyahan sa mga nagawa natin at natapos na. Ang mahalaga ay yung magagawa pa natin sa ating Panginoon. Alright? Stay focused. Don't look back. Kasi minsan nangyayari, kapag kayong pag tumingin ka sa likod, baka makita mo ang kaunti na yung nagawa mo, samantalang iba, marami. Madi-discourage ka lang. Nakikinig ka sa akin? O kung makita mo mga ang layo ng narating mo, yung iba naman, malayo pa, kaya ba ka naman? Anong kailangan? Kailangan stay focused. Now, sino ang focus natin? Pagkakas. Si Kristo. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. Amen? Doon sa Kanya tayo mag-focus. Siya ang maging focus natin. Alright? Huwag yung kahapon natin. Huwag yung kabiguan natin. Amen, Christian? Huwag yung mga sama natin ng loob, kalinaman. Stay focused sa ating Panginoon. Na siya sa atin po'y naghandog ng kanyang buhay, siya sa atin po'y nagpatawad ng lahat ng ating sala. Maliwanag ba? Siya sa atin po'y tumawag at naglagay sa Calvary. Stay focused and don't look back. Tayo lang ito mo yun. Mapagpala namin Diyos, aming Ama. Aking pong inihati